panahon ni Duterte, tanongin ko kayo ha, yung panahon ba ni Duterte, hinahanap natin ng Vice President. Gusto nga natin mag-leave na yung Vice President eh. Diba, gusto nga natin umalis na yung Vice President kasi busit na busit tayong umeepal sila eh. Di ba? Busit na busit tayong umeepal ang Office of the Vice President. Tapos gusto natin ngayon hanapin si Vice President Sara Duterte. Ano ba talaga? Wala na tayo sa hulog eh. Pag-usapan din natin yan ha. Umalis daw si VP Sara Duterte. Ito naman yung bira nung iba. Hinahanap nila si VP Sara Duterte dahil baha. Sabi ko, paulit-ulit natin sinasabi na una, ang balita talaga noon pa, even before this date, July 18 until I think I forgot the exact date July 18 to 20 plus may nagsabi sa akin na humingi talaga ng leave si VP Sara Duterte July 18 pa lang. Ibig sabihin po nun, nung July 18 na nagpunta siya doon sa nakilamay siya, naka-leave na po siya daw noon. Ito yung source natin na ito, dito sa Davao yan. Naka-leave na po siya noon, time na yon. So, hindi po siya umattend ng SONA because naka-leave na siya ng July 18 pa lang. Ngayon, umalis daw siya, may mga balibalita, Germany, ganito, bla bla bla. Wherever, kung saan siya, hindi na mahalaga yun. Dahil naka-leave nga po siya at inaalaw naman po yan sa ating batas. Pangalawa, hindi naman po niya trabaho ang makialam sa disaster management ng Pilipinas. Trabaho yan ng presidente, trabaho yan ng executive branch tulad ng secretary ng DILG, secretary ng DSWD, yung sa disaster, yan po ang may trabaho dyan, yung mga sekretary. Okay? Hindi po ang VP. Ang VP, ang trabaho lang po niyan, palitan ng presidente. Ngayon, kung hinahanap nyo na talaga si Vice President, hinahanap nyo siya, nawawala siya, sige, hanapin nyo, palitan na natin si Marcos. Kung ganun pala ang gusto ninyo. Kasi hinahanap nyo yung Vice President, nandyan ang presidente. Para mong sinasabing, di ba, walang silbi si Marcos, kaya nyo hinahanap si VP? Hindi. Ako, diretsuhan tayo dun sa mga tangang, mga tangang, naku po, wag yung music. Papatay mo yung music. Papatay mo yung music, Papatay music. Please, Thank you. Makaka-copyright tayo, pa-copyright tayo. Wala. Diba? Hindi, diba? And anyway, yun po yung sinasabi natin, na sana po maunawaan ng mga tanso dyan na insimada vlogger na naghahanap kay BP. Hanap sila ng hanap kay BP, sa totoo lang, trabaho ng presidente yan. Ewan ko sa inyo kung anong problema ninyo at hanap kayo ng hanap. Ganun na baka ganun na baka walang kakayanan ng presidente? Di ba? Simple lang Hindi ko alam Alam niyo ko, nung bang panahon ni Duterte, tanongin ko kayo nung panahon ba ni Duterte, hinahanap natin ng Vice President. Gusto nga natin mag-leave na yung Vice President Diba? Gusto nga natin umalis na yung Vice President kasi busit na busit tayong umeepal sila Di ba? Busit na busit tayong umeepal ang Office of the Vice President. Tapos gusto natin ngayon hanapin si Vice President Sara Duterte. Ano ba talaga? Wala na tayo sa hulog Ewan ko mga din natin, mga kababayan din natin talaga wala na sa hulog. Dali, bakit nawala yung chat? Ayun. Hello. Nakatulong na po ang BP Inday. Buksan mo mata mo. Oo nga. Ano mas sinasabi mo? Ayun na naman May mga taong makahirit lang Okay. Sa iba pala niya tinutukoy yun.
Hindi ko rin ano yun. Kung nakatulong man si BP, yung opisina man niya nakatulong man, yun po additional na lang. Hindi niya ho trabaho yun. Hindi niya trabaho yun. So kung may natulungan man siya, salamat, pero hindi niya ho talaga trabaho yun. Ang may trabaho po niya, ang presidente. Ginagawa niyong tong presidente, inutil tong presidente natin eh. Parang gano'n na sinasabi. Tatako sa mga insimada vlogger, tanga rin talaga, no? Hahanapin ng vice president. Ano, pinanganak na ba talaga kayong tanga o bobo? Hindi, ako nagtatanong lang naman Kasi ang labo nyo eh. Maghahanap kayo sa vice president kahit buhay pa yung presidente. Diba? Wala nang nakikita kong comment. Naglag siguro to. Okay. Ayan pa yung mga comment. Yung nag-comment pala. Sa ibang lugar kasi wala ka ng choice na iboto dahil alang tumatakbong matino. Laying the predicate naman. Pasensya na po dun sa nagsabing laying the predicate. Ayoko kong palayain ng Kate. Simulan nyo na lang po yung live. Wala na nagko-comment. Parang namatay na po ata yung ating ewan ko kung ano nangyari. Tingnan nga natin sa kabilang phone. Let's see on the other phone. Kung wait nagtaka lang tayo, parang tumigil po yung baka nga ayun, ayan, andito pa kami, naghang po kanina, kaya naman pala pati yung picture wala, naghang din. Ayun, ayan, andito pa kami, yan. Naghang po kanina, pasensya na, okay, ayan. Ito, para hindi dito na natin babasahin sa kabila. Ayan, we're still here. Yes, I can read you. Ito Yan. Ayan, sabi nito, may team din naman si BP kahit nakalib siya and fully functioning niya ng una pang nagpaabot ng tulong. Correct? Hindi, kasi ang gusto nila, sa totoo lang, tama ka dyan Zampacto. May team din naman si BP. Ang gusto kasi nila, hindi naman talaga yung tulong. Ang gusto po talaga nitong mga gago na to, itong mga animal na to, itong mga ulol na mga vloggers ni Romualdez, ang gusto nila, punahin lang si BP. Hanapin si BP. Gusto nila yung bida-bida. Gusto nila siguro yung style kasi ito basa ko na ito Ngayon, hinahanap nila si BP. Tingnan nyo, mga susunod na araw, maglalabasan ang picture ni Romualdez na napunta sa baha, napunta sa ganitong probinsya, na mamimigay ng ayuda, namimigay ng mga tulong sa mga opos na tayo. Bernie Sigre, salamat po. Yan ang susunod na ilalabas ng mga gagong tanso. Pustahan tayo. Yan ang ilalabas nila sa susunod. Ngayon, lang nila yan, pangunang bira lang nila na wala si BP. Kahit tumutulong yung kanyang opisina, gusto nila nakikita si BP para meron lang silang pautot na nawawala si BP. Pero si Romualdez namimigay ng ayuda, nagpupunta sa mga relief goods. Tingnan ninyo. Nag-start na po sila yun. Di ba? Hindi ko nakikita yun sa news pero kasi hindi pa po ako nakakapanood ng news, pero kita nyo na. Yan na kagad na nangyayari. Diba? Na may kasamang malaking tarpaulin. Oo nga Yan sigurado yan. Yung mga nagpapapansin sa susunod na eleksyon, maglabasan niyan paghupa na ang baha. Kaya ako personally, gusto ko yung ginagawa ni
ni Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo, yan ang taong parang taon-taon eleksyon. Hindi dahil sa ano, kasi ano man natin, di ba, pag eleksyon, yung mga politiko lumalabas. Siya ho, kahit hindi eleksyon, lumalabas. Laging lumalabas. Di ba? Laging makikita mo sa karsada yan, laging nagpupunta sa mga nasunugan. Non-stop po si Senator Bongo sa kakatrabaho. Yun, kasi sinasabi nila, bakit si Senator Bongo, mahilig din yan, mag-relief, ganyan-ganyan. Pero sa kanya, consistent siya. Whether may eleksyon o wala. Ibig sabihin, hindi ho siya yung tipong kakahalal mo lang, titigil na. Kasi may ganyan ang ginagawa ng senators. For the first 3 years, tahimik sila. After the 3 years, dun sila magsisimula magingay. Alam niyo kung bakit? May nagsabi sa pagdating sa eleksyon, sa pagpangangampanya, huwag kang mangangampanya na maaga. Kailangan yung year na mismong magsisimula, bago magsimula ang filing. Kasi masasaid ka daw. Nagets nyo? Ibig sabihin na masasaid, mauubusan ka ng pera, ng resources. Pag nagsimula ka, binoto ka kasi 6 years ang senators, di ba? So 3 years, huwag ka magtatrabaho doon, huwag ka mamimigay. Ipunin mo yan. Actually, hindi nga lang 3 years eh. As in for 5 years, huwag ka magtatrabaho kasi ubos ang pera mo yan pag inilabas mo yan. Ang gagawin mo, yung kunwari, starting na ngayon, etong taon na to, bago mag-25, di ba? Doon ka na magsimula para hindi ka masaid. At yun lang din kasi ang maaalala ng tao. Ang tao daw, yung memory short term lang. Unlike yung, alam mo yun, yung katulad ni Senator Bongo, wala siyang pakialam doon. Basta siya, totoo to ha, pansinin nyo, hindi ho siya tumigil. Nung nanalo siyang senador, yung week na after niya manalo, nagtatrabaho na siya, namimigay na siya, tumutulong pa. Kung ano yung ginagawa niya, yun pa rin ang ginagawa niya, hindi nagbago. Totoo, yan ang politiko, hindi nagbabago at patuloy ang serbisyo kay Bongo, anak ng wewe. Totoo naman, di ba? Pansinin niyo yan sa mga senador, sa mga mayor na eto nga halimbawa si Trillanes, di ba? Si Trillanes po tumahimik, di ba? Nung natalo, talunan olat ang talunan, di ba? Tahimik. Ngayon na malapit nang mag-file ng candidacy, ang ingay-ingay na sa TikTok, ang dami na mga vlogger na pinagkukuha, di ba? Ngayon siya naging feeling taga-Caloocan. Di ba? Yun ang sinasabi nating halimbawa ng si Senator Bongo, todo ang serbisyo. Tuloy-tuloy ang serbisyo. Si Trillanes, di ba? Wala, talaga lang siya. Kung kailan lang malapit ng mag-filing, tsaka lang siya magpapakita sa Caloocan. Ganyan kaloko-loko yung Trillanes na yan. Edmoso, salamat po. Diba, pansinin nyo? Doon siya nagsimula mag-file ng mga cases against dun sa mga lumalaban sa kanya. Tapos diyan na rin siya nagsimulang mag-ikot-ikot sa Caloocan. Di ba ho? Maraming salamat sa Sir Ed. Oo nga, durian season na ba ngayon? Sana ba ngayon tumulong ang mga politiko? Kami, eto ha, ngayon ko lang sasabihin, napag-usapan namin kanina, magkakaroon kami ng, we will try our best, Banateros, na twice a month magkaroon ng relief or hindi relief, parang pagtulong sa mga kababayan natin. Kami lang po ay sadyang tutulong. Number 2, yung perang gagamitin doon, hindi manggagaling sa kahit sino mang OFW. Ang sabi ko nga sa kanila, kailangan sa inyo mismo galing, sa atin mismo.
bulk of doon sa tulong manggagaling sa akin. Pero sabi ko, hindi po pwedeng sa akin lang. Kailangan may kurot sa inyo, sa bawat banateros. Kasi kung hindi ito kukurot sa inyo, hindi nyo mararamdaman yung pagbigay sa kapwa. Kailangan lahat tayo masaktan. Kasi ganoon naman eh. I mean, masakit ang tumulong. Diba? Kasi yung sa'yo na lang, itutulong mo pa. Hindi naman po kami mayaman. So, maganda yun para mas maramdaman natin ang pulso ng ating mga kababayan. And number 3, hindi po kami tatanggap ng kahit na anong amount sa mga OFW. Sinasabi ko na po sa inyo ito. Huwag kayong magbibigay at walang isa sa amin ang allowed tumanggap ng donasyon mula sa kahit sinong OFW. Linawin natin yun. Hindi kami tatanggap ng donasyon personally. Okay? Hindi kami tatanggap ng donasyon personally. Private chat, hindi kami tatanggap. Sabi ko sa kanila, tanggihan ninyo. Kahit may gustong mag-donate, tanggihan ninyo. Bawal ang tumanggap ng donasyon. Okay? Kung meron man kami kikitain, through public. Sa pakulay, sa dito. Pag member nyo, yan na yan. Ibig sabihin, transparent. Ika nga. Kasi pag dumaan na sa private, dumaan na sa mga private chat, dyan na ho nagkakaroon ng scamming. Hindi kami papayag dyan. Hindi ako papayag na magagamit ang Banateros o nang gagamitin ng isang vlogger na membro ng Banateros ang Banateros para kumita at makakuha ng pera sa OFW. Hindi po. Kung gusto ninyo, pwedeng ganito gawin nyo. Gusto talagang tumulong. Mag-a-announce kami kung saan kami pupunta at mamimigay ng mga tulong, mga bigas. Okay? Pumunta kayo doon, magdala kayo ng pagkain, ng bigas na ipamimigay doon. Sumama kayo. Okay? Hindi lang kaming gagawa noon. Kung taga ibang bansa kayo, utusan ninyo yung kamag-anak ninyo, ibigay nyo sa kanila yung pera, sila ang pabilihin ninyo. Pag pabili nyo sa kanila, sila ang pumunta, huwag nilang ibigay sa amin. Doon mismo sa event na pupuntahan namin, sila ang magbigay. Kasi nga, ayaw namin ng tatanggap na kahit anong amount from anyone. Hindi dahil sa may pera kami ha, hindi kami mayabang, hindi rin kami mayaman. Kaya lang, para hindi makulayan. At gamitin pa ng kusino-sino na, uy, si ganito ha, may natanggap sa aming pera. Hindi gano'n. Ayaw namin ang gano'n. Kayo mismo magdala kung anong gusto nyo ipamigay, dalhin ninyo. Kayo magdala, kayo mamigay sa tao. I-assist lang namin kayo. Yun yung mangyayari. Pinaplano namin yan kasi si Jay ang may alam sa mga ganyan, yung mga pagtulong-tulong. Siya yung mga may kakilala. Co-coordinate namin sa mga barangay. At the same time, hindi naman po kami tatakbo. Hindi naman rehistradong party list ang Banateros. So walang halong ito yung tulong lang. Kasi alam mo, ang sabi ko nga sa kanila, simulan natin sa maliliit na bagay na talagang pure help. Kung ano yung ginagawa ng KOJC. Gets nyo? Yan ang isang mga natutunan namin sa mga taga-KOJC. Ang KOJC, pag tumutulong sila, di ba, yung kanilang anniversary, yung mga batang pumupunta doon, hindi naman yung mga magulang nila membro. Yun ay mga kusa. Yung isang, kalimutan ko na kung anong pangalan ng lugar na yun, na lugar na kung saan may mga Muslim, tinutulungan ng KOJC. Hindi ko nila sinasalsak ang Biblia sa bibig ng mga Muslim. Hindi. Doon sa lugar na yun, may mga IP at saka may mga Muslim, tinutulungan lang ni pastor. Yun yung gusto ko. Yung pure na, hindi ako pumunta dito para isalpak sa inyo yung relihiyon ko. Hindi kami pumunta dito para isalpak namin sa inyo yung Banateros o yung party list ko. Pumunta kami dito para tumulong at galing sa aming bulsa. Kasi nga, sabi nga, let's live the principle. Ano yun? It's better to give than to receive. Panginoon na nagsabi niyan, di ba? Mas magandang magbigay tayo, mas masarap sa puso ang magbigay kaysa sa tumanggap. Kung ano ba gusto nyo? Hindi, alam mo, Puto Maya, salamat po.
performance will start momentarily.